Magandang araw, narito ang inyong mabilis at daily news update mula Japan, Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid namin ang mahahalagang balitang dapat ninyong malaman. Manatiling updated at samahan ninyo kami. Sa panahon ng mabilis na globalisasyon, naging malaking usapan ang matapang na desisyon ni Rakuten founder Hiroshi Mikitani na gawing pangunahing language ang English sa loob ng kumpanya. Simula meetings hanggang emails at internal documents, English na ang ginamit upang mas maging globally competitive ang kumpanya at mas mapalawak ang oportunidad sa international market. Bagamat marami ang pumuna dahil tila nababawasan ang paggamit ng wikang Hapon sa sariling kumpanya, marami rin ang nakakita ng positibong epekto nito. Nakapagbukas ito ng mas maraming international opportunities, foreign talent, recruitment at global expansion para sa Rakuten. Sa huli, ipinakita ng isyong ito ang banggaan ng tradisyon at modern global business strategy sa Japan. Nagkaroon ng tensyon sa isang luxury cruise matapos maipit ang halos 150 katao habang iniimbestigahan ng posibleng pagkalat ng hantavirus on board. 2 Dutch passengers na sumakay mula Argentina ang nasawi habang may ilan pang kaso na iniimbestigahan kabilang ang ship's doctor na inilikas para sa gamutan. Ayon sa health officials, wala pang dahilan para sa panik, ngunit mahalaga ang maingat na monitoring, isolation procedures at mabilis na medical response. Tinatanggihan na rin umano ng Cape Verde ang pagpasok ng barko habang patuloy ang investigasyon. Ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano kahalaga ang preparedness, tamang impormasyon at mabilis na koordinasyon sa panahon ng health emergencies. Nakaalerto ngayon ang ilang lugar sa northern Japan matapos ang magkahiwalay, una posibleng bear attacks sa Iwate at Yamagata prefectures. Sa Hachimantai City, isang babae ang natagpo ang walang malay sa kabundukan at may sugat na kahawig ng dulot ng kuko ng oso. Posibleng siya rin ang 60 years old na babaeng iniulat na nawawala habang nangangalap ng wild plants. Samantala, sa Yamagata Prefecture, isang lalaking nasa 70s ang nasugatan sa ulo at mukha matapos umanong atakihin ng oso habang nasa bundok. Patuloy na nag-iikot ang mga lokal na opisyal at hunting groups habang hinihikayat ang mga residente na manatiling alerto. Ang mga insidenteng ito ay paalala kung gaano kahalaga ang pag-iingat sa mga mountainous areas ng Japan. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. Malaking promo na hindi mo dapat palampasin. Handa na kami magbigay ng mas maraming offer para mag-book, makinig, manood at makisabay sa aming mga espesyal na alok. Exclusive promo sa plane ticket. Sa bawat pag-order ng plane ticket, may libreng original Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa polo shirt kaagad. Isang plane ticket includes isang original Mag-usap Tayo polo shirt. Mas maraming ticket, mas maraming libreng polo shirt. Limited po ang aming offer up to 50. Person, no choosing in color size. Translation service Japanese-English Tagalog, dagdag tipid sa bawat transaction. Totoong tipid. Walang komplikadong proseso. Direktang bawas presyo. Abangan ang iba pang promo. Marami pang sorpresa at updates na pwede mong makita at marinig sa aming mga platform. Balak mo bang pumunta sa Amerika? Andito po kami para ibigay ang aming makakayang serbisyo sa amin pong kaalaman. Message lang po. Makinig at manood sa Spotify at Apple Podcast. Laging updated sa mga bagong promo at balita. Message na po ngayon. Limitado lamang ang promo kaya huwag nang maghintay. I-check ang aming page, mag-message na po at mag-order ngayon. Kami po ng Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Message na po ngayon. Ang promo na ito ay para sa mga gustong maglakbay, makatipid at makatanggap ng espesyal na regalo. Samantalahin na po, message lang po sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Welcome sa Chika Showbiz! Hatid namin ang maiinit at pinakabagong balita sa mundo ng showbiz, mula Hollywood hanggang sa mga paborito ninyong artista sa Pilipinas. Tara, sabay-sabay nating alamin ang latest chika! Ainit na tinanggap ng Mexico ang global K-pop supergroup na BTS matapos silang
personal na salubungin ni President Claudia Sheinbaum sa National Palace bago ang kanilang sold-out arirang concerts. Pinakawayan pa ng BTS ang libu-libong fans mula sa presidential balcony sa Mexico City. Pinuri rin ng Pangulo ang grupo dahil sa mensahe nilang friendship, peace, at love na nagbibigay inspirasyon sa kabataan. Ang world tour ng BTS ay kasunod ng kanilang comeback album matapos ang 4 na taong pahinga. Dahilan kung bakit lalong lumakas ang excitement ng fans sa buong mundo. Inamin ni Jenny Lynn Mercado na mayroon pa silang frozen embryo ni Dennis Trillo na maaaring gamitin sakaling magdesisyon silang magkaroon muli ng anak. Ayon sa actress, originally ay para sana ito sa kanilang surrogacy plan noong 2021 bago siya natural na nabuntis kay Dylan. Sa ngayon, mas gusto muna raw nilang tutukan ang pagpapalaki sa kanilang anak. Ngunit nananatiling posible ang pagkakaroon nila ng panibagong baby sa hinaharap. Marami ang natuwa sa pagiging open at honest ni Jenny Lynn tungkol sa kanilang family plans at modern fertility journey. Excited na ang maraming viewers sa pagbabalik ni Dingdong Dantes sa primetime television sa bagong action drama series na The Master Cutter. Gagampanan niya si Anthony Atoy Padua, isang dating scout ranger na namumuhay bilang tahimik na mananahi habang lihim na nagtatrabaho bilang tracker for hire. Pinagsasama ng serye ang family drama, mystery, at action habang hinaharap ni Atoy ang mga personal na sugat mula sa nakaraan at mga kasong magpapabago sa kanyang buhay. Kasama rin sa cast sina Max Collins, Paulo Contis, Joe Berry, at iba pang kilalang kapuso, stars, dahilan upang lalong tumaas ang excitement para sa bagong serye. At iyan ang kabuuan ng ating balita. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Huwag kalimutang i-follow ang aming page. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa para sa mas marami pang updates mula Japan, Pilipinas, at buong mundo. Ingat at hanggang sa muli. Before we end, we invite everyone to like, share, and subscribe to our page. You can watch us not only on Facebook, but also on our YouTube channel for more updates and exclusive content. We also have original 100 Pinoy diaries and 95 Tagalog quotes at Spotify and Apple Podcast. All in Tagalog, written by Vicky Ozawa. Voice over by talented Filipina, Miss Joy and Jasmine, now available. So don't forget to listen and support our creative works. If you have any concerns, inquiries, or if you are interested in our commercials or services, please feel free to message us anytime on our Facebook page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. We are open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Japan time. Thank you very much for your continued support, and we look forward to assisting you. Maraming salamat from Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Here is short quote from Ms. Vicky Ozawa. Life is a gift. Find peace of mind first rather than happiness. Thank you very much.